So, next na gagawin natin is mag-create tayo, mag-select tayo ng theme para sa website na ginawa natin na bago. Okay, so gagayahin natin itong current na blog or website na ginawa ko. So yung theme na ginawa ko dito is makikita yan dito sa personalize and then i-click mo yung premium themes. Okay, sa Impact Instrument kasi may mga premium themes tayo na nag-cost na mga $60 and above. So if Impact Instrument user ka na, hindi ka na kailangan na mag-buy ng separate na mga premium themes na gagamitin mo for your blog, built-in na siya sa Impact Instrument. So that's the advantage. Isang advantage na nakita ko. So after mong i-click yung premium themes, ito yung makikita mo na you're going to see a lot of themes na nandito. So yung nire-recommend namin is pumunta ka dito sa recommended. Ito yung gagamitin mo na theme, especially kung kakasimula mo pa lang or kung ayaw mong masyadong mag-edit ng blog mo. Okay? Dahil it will cost you a lot of time. So, yung ginamit ko na theme is Architect. Yun siya, Architect. Ito. Yan. So, ang gagawin mo lang is i-click mo yung Activate para ma-activate mo yung theme na to. Then, mo lang mag-load. Yan. So, malalaman mo na activated na yung theme na to pag may nakikita ka ng customize. Okay? So, tingnan natin kung ano yung itsura niya nung inactivate natin. Time na natin mag-load. Medyo mabagal yung internet. Basta yung itsura niya is magiging ganito na yung theme. Yung parang ganyan. So, gagawin natin is para mabilis tayo sa training na to is i-customize natin. Okay? So, i-click mo lang yung ito, theme options para ma-customize natin itong theme na to. Okay? Kasi yung sa akin kasi, yung color, ito, color orange yan siya. Orange and blue. So, yung mga favorite colors ko. Kaya yun yung dominating sa website ko. So, pwede kang mag-change ng color ng website mo kung gusto mo. Yan, wala pa, 'di ba? So, kung gusto mo, so, gagawin natin is, i-click mo itong styling options and nakita mo na gray or black. Black ata yan. So, i-select mo lang yan and then yan, color blue. Gusto ko blue. And then, click mo yung save changes. Again, punta ka sa theme options para ma-change mo yung color ng blog mo. Kung gusto mo ibang color na hindi yung color gray. Yan siya. And by the way, isa pa, para kasi yung ginawa ko dito sa blog ko is automatic siya na makikita yung blog as static page, kumbaga, yung mga blogs ko agad. So, yung gawin natin is punta tayo sa settings, tapos punta tayo sa reading. Itong applicable lang to sa architect na theme ha, kasi architect yung tinuturo ko ngayon na pag-setup ng theme. So, sa front page, i-click mo tong sample page. I-click mong save changes. And tingnan natin kung nag-take effect yung change. Tingnan natin yung comments. Yan, 'di ba nag-take effect yung change na automatic na siya nakikita yung blog ito kasi wala pa tayong blog, 'di ba? So sample lang siya. And itong color, since change natin yung color kanina, 'di ba naging blue siya automatic. Yan. So balik tayo dun sa personalize and then theme option. Yan. So okay na yung styling options natin na color blue na pinalitan natin yung color. Ah, pinalitan natin yung color, 'di ba? So yung next naman is yung header. So yung header, ito yung nasa taas. Yan, nasa taas na nakikita mo.
So, yung gagawin natin is i-on natin itong floating header para kahit na para mag-scroll yung prospects or mga visitors sa website natin is makita pa rin yung header sa taas, hindi siya nawawala. So, i-click mo yung Save Changes. Yan, setting save, meaning na save na yung change na ginawa mo. So, tingnan natin ha. I-test natin kung nagfo-float na ba yung header natin. Tingnan natin mag-load. So, yung mangyayari dyan is parang ganito siya sa taas na magfo-float yung header mo. Okay? So, while waiting na mag-load yan, gagawin natin is i-customize pa natin lalo to. Regarding sa blog settings, ito yung settings ng pinaka-blog mo. Blog meaning yung post mo mismo. Example, ito. Ito yung blog ko. Isang blog ko. So, yan yung settings niya na dito. So, gagawin natin is i-customize natin sa single post, yung post nito dito. Kasi ito kinostomize ko to para yung makita lang is yung author and then yung date. So, dito yan siya sa meta info to show yung information na makita. Kung ayaw mo na makita yung comment count or yung categories ng ginawa mong post, kung saan mo siya nilagay, i-uncheck mo lang yan. Okay? And yan, iwan mo na yung iba, leave it as it is. Huwag mo nang i-change yung iba. Yun lang muna yung i-change natin. So, i-click mo yung save, settings save. So, balik ulit tayo sa blog settings. And yung gagawin natin, di ba nakita nyo may social icon siya dito para i-share yung post. So, makikita nyo siya dito sa social buttons. And i-on mo lang to, itong social media buttons na to. And pwede kang mag-select kung paano makikita yung buttons na yon. Sa akin kasi is naka-ano siya, above the post. So, above content, yan, pwede mong i-select, tapos i-on lang lahat yan para ma-share siya sa kahit anong social media platforms. Kasi sharing your post is one of the ways para makapag-create ka ng traffic, 'di ba? Ng visitors sa website mo. Okay, so yun na yun siya.